Mukhang matatapyasan na naman ang budget ng DPWH. Sa muli kasing pagsusuri ng ahensya, natuklasan daw nila na hindi lang flood control projects ang tila may anomalya. Lahat daw ng proyekto overpriced ang presyo. Ang utos ng Pangulo, ibaba ito. Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Ann Asis Carilo. Mapapanood tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Blast TV, Samsung TV Plus at TCL Smart TV. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Exclusive! Isang flyover sa Tagaytay na mahigit kalahating bilyong piso ang presyo. Inirereklamo ng mga residente. Ang kontraktor, konektado raw sa nakaupong mayor. Isa pang exclusive, ilang personalidad na pinagsusumite ng courtesy resignation sa Office of the Ombudsman. Nepo babies nga ba? Presyo ng mga materyales sa paggawa ng DPWH projects. Tila overpriced daw lahat ayon kay Secretary Vince Dizon. Isa muling exclusive, Phil-Canadian doctor sa Estados Unidos, arestado dahil sa pagtanggap ng mga illegal medical kickbacks. Golden Boy indeed. Pinoy gymnast Carlos Yulo muling nakasungkit ng ginto sa World Championships sa Indonesia. At Thrilla in Manila Part 2, gaganapin na sa susunod na linggo. Kilalanin ang mga magtatagisan ng galing sa boxing. Viral ngayon sa social media ang isang flyover sa Tagaytay City, Cavite na tila mukha raw ahas dahil sa hugis nito. Ang ilang mga residente naglabas din ng kani-kanilang mga reklamo sa pagbisita ng Billionaire News Channel sa nasabing proyekto. Natuklasan ng aming team na ang wala pang 1 kilometrong Tagaytay flyover, aabot ang presyo sa mahigit kalahating bilyong piso. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Hindi pa man kumpleto pero kumpulan na ng kritisismo ang ginagawang Tagaytay Flyover Project sa Mendez Crossing East Junction sa lungsod ng Tagaytay. Marami sa mga pagpuna ay galing sa tila hindi pantay na lapad ng proyekto. Sabi ng isang netizen, nagmukha raw itong Burmese python dahil sa hugis. Ang isa pang netizen ang hingi na lang ng tulong sa artificial intelligence para maayos ang itsura ng proyekto. Maliban sa kantsaw, pangamba at perwisyo naman ang danas ng iba. Sa isang larawan sa social media, makikita ang bungi-bunging concrete barrier ng flyover. Safety hazard ang pinupunto ng nagpadala. Ilang buwan na ang nakalilipas, inireklamo rin ito dahil sa pumapatak na simento. Hindi na lang daw isinara ang kalye at wala rin daw babala tungkol sa aktibidad sa proyekto. Sa pagsisiyasat ng Billionaire News Channel, higit 560 million pesos ang halaga ng wala pang 1 kilometrong flyover. Base sa May 2024 report ng Philippine News Agency, inaasahang maiibsan daw ng proyekto ang traffic sa Mendez patungong Nasugbu, Batangas. Noong panahong yun, sinabi ng DPWH Region 4A na on-track ang mga proyekto sa rehiyon, kabilang na ang flyover. Lumalabas sa website ng Public Works na nasa 67.82% na ang proyekto. Pero ang katakataka, pasuna ang kontrata nito na natapos noon pang Nobyembre ng nakaraang taon. Naka-joint venture ang Tagaytay Flyover. Pinagsasaluhan ito ng WRC Construction and General Merchandise at ng Rebcor Construction and Trading Corporation. Sa kontratang nakalap ng BNC, isang attorney Wharton Chan ang lumagda mula sa WRC Construction and General Merchandise bilang Authorized Managing Officer. Si Chan ay nagsisilbi ring Secretary General ng Philippine Olympics Committee. Kasama niya rito ang nag-appoint sa kanya na si POC President Abraham Bambol Tolentino na dati ring nagsilbi bilang mayor ng Tagaytay. Siya ang ama ni incumbent Tagaytay City Mayor Brent Tolentino. Naabutan naman namin ang mga empleyado ng Rebcor Construction sa Tagaytay Flyover pero tumanggi silang humarap sa kamera.
Hiningi rin namin ang panig ng Office of the Mayor para sagutin ang pangamba ng publiko tungkol sa flyover pero hindi pa ito tumutugon sa ngayon. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Eksklusibong nakakuha ng kopya ang Billionaire News Channel ng Ombudsman Order nitong nakarang October 22 na naglalaman ng listahan ng mga opisyal ng Office of the Ombudsman na inatasang magsumite ng kanilang courtesy resignation. Kaugnay yan ng mga umano'y suspected midnight appointees mula sa liderato ni former Ombudsman Samuel Martires. Kabilang dito ang mga may salary grade 29 mula kina Assistant Ombudsman Nelly Goles at Maria Olivia Elena Rojas hanggang sa mga nasa salary grade 25. Kabilang sa mga matutunog na pangalan sa listahan ay ang ilang umanong nepo babies ng Office of the Ombudsman. Isa na rito si Graft Investigation and Prosecution Officer Margarita Ann Castillo. Anak si Castillo ni Ombudsman Special Prosecutor Mary Flor Punzalan Castillo na natalaga sa pwesto nitong nakaraang taon lang. Kasama rin sa listahan si Attorney John Keiko Balmeo na anak ni Deputy Ombudsman Jose Balmeo Jr. na inappoint ni former President Rodrigo Duterte noong 2022. Dagdag din sa listahan si Attorney Maverick Sales na future son-in-law ni PAO Chief Persida Acosta. Minsan na ring nasangkot sa Dengvaxia complaint na isinampa sa Office of the Ombudsman si Attorney Sales bilang isa sa mga umano'y loyal accountants ni Acosta. Sinusubukan pa nating kunan ng pahayag ang mga opisyal na nasa listahan. Bago tumulak patungong Malaysia, ilang direktiba ang iniwan ni PBBM sa DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno. Ibaba ang presyo ng overpriced materials ng mga proyekto at tiyaking may napupuntahan ang buwis ng mga Pilipino. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Ipinag-utos ni President Bongbong Marcos na ibaba ang lahat ng presyo ng materyales ng public works projects. Napag-alaman daw kasi ng DPWH na overpriced ang karamihan sa mga ito, kaya pumapalo ng milyong-milyong piso ang project cost. In order to ensure that the costs of DPWH will reflect the costs of the market and to ensure that the people's money is correctly spent, I have directed the DPWH Secretary to bring down the cost of materials by as much as 50%, which will result in savings in the capital outlay, spending of at least 30 to 45 billion pesos. This is money that we can use for services such as health, education, and food that our people desperately need. Pabor dito si DPWH Secretary Vince Dizon. I think kailangan na talaga nating seryosohin itong pagbabago at reforma sa DPWH. And I think itong directive ng ating Pangulo na ibaba ng in some materials up to 50% ang presyo ng mga materyales sa pag-construct ng mga kalye, tulay, classroom, health center at iba pang mga proyekto ng DPWH. I think this will be the single biggest reform ever. Hindi na rin daw hihintayin ang administrasyon ng 2026 para maipatupad ang utos ng presidente dahil enforced na ang direktibang ito sa 2025 projects na hindi pa tapos ang bidding. Kung tatanungin naman si Executive Secretary Lucas Bersamin tungkol sa Independent Commission for Infrastructure, hindi raw siya pabor na i-livestream ang mga pagdinig dito. Ang opinion ko is, it often does not work very well in favor of the objective that you want to achieve. Kung ila-livestream mo lahat ng gawain, kasi there are many things that are revealed there that may not be true, that may not be verifiable. And this ICI is a precursor to an investigation process, a preliminary investigation process that will result or has to result into a criminal prosecution. Samantala, inanunsyo rin ni PBBM sa kanyang talumpati na nare-recalibrate ng Bureau of Internal Revenue ang kanilang tax rules para gumaan ng pasanin ng mga manggagawa. Nakapagpasa na raw ng proposal ng BIR at Department of Finance para magkaroon ng ceiling and tax-exempted de minimis benefits o yung non-taxable compensation ng mga empleyado. Pinag-aaralan din ng BIR at DOF ang pagkakaroon ng tax exemptions pagdating sa withholding taxes at creditable withholding taxes. Ayon sa Pangulo, ang nais ng Marcos
Jr. administration, pagaanin ang bigat ng pagbubuwis ng mga Pilipino at siguraduhing mananagot ang mga tax evader na sangkot sa flood control scandal. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Touchdown Malaysia na si PBBM mag-aalas 3 ng hapon kanina para sa 47th ASEAN Summit. Ilang bilateral meeting ang dadaluhan ng Pangulo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Lyja Bonzo live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Lyja, anong balita dyan? George, lumapag na dito sa Malaysia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bandang 2:50 ng hapon para sa gaganaping 47th ASEAN Summit mula bukas hanggang Martes. I will join fellow ASEAN leaders in reaffirming our commitment to ASEAN centrality as we navigate pressing regional and global challenges, including developments in the South China Sea, the situation in Myanmar, threats to regional peace and maritime security. Sa pagdalo ng Pilipinas sa naturang summit, umaasa si Pangulong Marcos na mas mapagtitibay nito ang regional cooperation ng bansa. Hindi nagbigay ng impormasyon ang Department of Foreign Affairs sa mga bilateral meetings na dadaluhan ng Pangulo. Ngunit inaasahan daw itong dadalo sa iba't ibang pagpupulong. Kabilang ang 5th Regional Comprehensive Economic Partnership Leaders Summit, 15th ASEAN-UN Summit at sa 28th ASEAN-China Summit. Isa sa makasaysayang magaganap dito ay ang deklarasyon sa pagtanggap sa Timor-Leste bilang ika-11 miyembro ng ASEAN. At higit pa rito, inaabangan din ang pagtanggap ng Pilipinas sa chairmanship ng ASEAN Summit para sa susunod na taon. Kikilalanin ito bilang ika-5 chairmanship ng bansa. Habang wala ang Pangulo sa Pilipinas, assigned naman bilang government caretakers sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Education Secretary Sonny Angara at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Sinalubong si Marcos sa Bunga Raya VIP Complex ni na Philippine Ambassador to Kuala Lumpur Maria Angela Ponce, Vice Consul Christoph Ocampo, Defense and Armed Forces Attaché Colonel Michael Lugtu kasama ang ilang miyembro ng Malaysian government. George, kinumpirma rin ng White House na dadalo sa ASEAN Summit si US President Donald Trump para magkaroon ng bilateral meetings with Malaysia at para matunghayan ang ceasefire signing ceremony ng Cambodia at Thailand. George. Well, Lyja, interesado tayong malaman kung sino-sino ang kasama ng Pangulo dyan. George, bukod sa Pangulo, kasabay niyang lumapag sina First Lady Liza Araneta Marcos, Trade Secretary Maria Cristina Roque, DSWD Secretary Rex Gatchalian, Presidential Communications Office Chief Dave Gomez at si Palace Press Officer Claire Castro. George. Right, maraming salamat, Lyja Bonzo, nagulat live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Tila may reservations ang executive branch sa pagsasapubliko ng kanilang SALN. Bagamat sang-ayon sila dito, dapat kontrolado pa rin daw ang pagbibigay ng access sa isang mahalagang dokumento. Nagbabalik si Ivy Reyes. Bukas ang ehekutibo na maglabas ng kanilang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Pero, paalala ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi basta-basta naglalabas nito ang gabinete ng Pangulo. Kasi delikado rin ang buhay ng mga yan eh. Kung malaman mo kung saan ilan ang anak ko, ilan ang anak, ilan ang bahay niya, ibang address, madali mong puntahan, madali mong which we did not like to happen. Una nang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na sa pag-release ng SALN, i-redact naman daw ang mga sensitibong impormasyon tulad ng address at mga bagay na maaaring mag-compromise sa privacy at safety ng isang opisyal. Ganito rin ang ginawa ng ilang mga opisyal na nauna nang maglabas ng kanilang mga SALN. Matatanda ang sinabi ng Malacanang kahapon na nakatakdang magpulong ang cabinet secretaries ngayong araw kaugnay ng issue. Pero nilinaw ni Bersamin na informal meeting ito at nakadepende pa rin sa gabinete kung ilalabas nila ang kanilang SALN. Pagdidiin ni Bersamin, wala namang kahit anong pagde-deny ng access sa executive. Pero dapat daw, kontrolado ito. Sensitibong mga impormasyon daw kasi ang nasa SALN ng isang public official na madaling magagamit ng mga kritiko. You must do not ever forget that cabinet secretaries are the alter egos of the president. They are
entitled to a level of security and privacy. Wala namang problema kung legitimate yung rason, and we are satisfied that it is for a legitimate reason that the SALN is required to be accessed. Bibigay namin yan with certain reductions. No? That's normally what is done. Nang matanong kung ano ba ang katanggap-tanggap na rason para mag-request ang publiko ng SALN ng isang sitting official, tila napunta sa media ang usapan. There is a pending case, no? I-request ng ombudsman or whoever is handling that case. And we consider the request as legitimate, if it is legitimate at all, na it will be used only for that purpose. Kasi karamihan na nagtatanong, yung mga outlets, media outlets, we do not know why they would require. Huh? Kung just for the heck of getting a copy or access to the SALN of a person that they are researching on, you can do it through other means. Mayroon daw sinusunod na guidelines ang gobyerno pagdating sa paglalabas ng mga ganitong detalye. Kahit nasa konstitusyon, para kay Bersamin, hindi pwedeng payagan ang anyay indiscriminate freedom na maaaring magpahamak sa mga public official. Bagamat commendable ang ginawa ng mga opisyal na voluntaryo mag-release ng kanilang SALN, seguridad ng gabinete ang isa sa mga rason kung bakit kailangan umanong salain ang bawat request ng publiko na hingi ng kanilang papeles. Case-to-case basis umano ang pagtrato sa usapin ng SALN. Hindi raw porke naglabas ang ibang opisyal, gaya ni House Speaker Bojoy D at ni Senate President Tito Soto ng kanilang records, susunod lahat. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Duda si Navotas City Representative Toby Tiangco na magsasalita ang mga kapwa-kongresista na hiningan umano sila ng taripa kapalit ng proyekto. Bahagi ito ng serye ng kanyang mga pasabog sa umano'y insertion sa national budget. Narito ang exclusive Agenda Weekend report ni Mavic Trinidad. Inamin ni Navotas Representative Toby Tiangco na bukod sa kanya, marami pa umanong biktima ng paniningil ng taripa kapalit ng bentahan ng proyekto. Sa panayam ng Abante Radio, naniniwala si Tiangco na maaaring hindi umamin ang mga kongresista na sila rin ay biktima ng taripa sa bentahan para hindi madamay sa issue. Madami. Hindi ko lang alam kung willing sila magsabi. Di ba? Dahil baka, ang problema doon, baka binili nila. Okay. Diba? Paano sila magsasabi kung binili nila yon, di ba po? Magkano po? Sinabi mo ba? Kaya ko kaya sabihin, kasi hindi ako pumayag. Tinanggap, po. Hindi nila, paano nila sasabihin na sila ay binentahan at binili nila? Siyempre, worried din sila na madadamay sila dun sa issue na yon. Eksklusibong ipinahayag ni Tiangco sa Billionaire News Channel na siya mismo ang naka-experience sa bentahang ito ng proyekto noong 2023. Hiniling daw niyang mabigyan siya ng karagdagang pondo para sa pagtatapos ng kanyang proyektong multipurpose para sa kanyang nasasakupang distrito. Inilapit niya ito sa isang taong malapit kay dating Congressman Zaldico, pero hindi raw kinagat ni Tiangco ang pondo at proyekto nang sabihing may taripa o porsyento ang kanyang kahilingan. May personal experience ako kasi isang beses, year 2023 yon for the 2024 budget, humihingi ako ng additional bukod doon sa nabigay ng additional, may kulang na 200 million para hindi na mag-intay ng isa pang taon yung mga multipurpose buildings sa Navotas, di ba? Para hindi na sa 2025 budget pumasok. So, humingi ako ng extra pa noon na 200 million at sinabihan nga ako na yun ay may taripa kaya lang 50% discount dahil presyong kamag-anak daw. Pagsasapubliko ng mga proyekto at kung sino-sino ang mga nagpasok oponente nito ang isa sa nakikitang solusyon ni Tiangco para maresolba ang talamak na bentahan. Dito kasi makikita kung ano-ano at saang distrito ipinasok ang mga proyekto sa 2026 General Appropriations Bill o GAB. Isang liham ang ipinadala ni Tiangco kay House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing upang hilinging ilathala na ang mga listahan ng proyekto pero hanggang ngayon ayon kay Tiangco wala pang sagot dito si Swansing. Yes. Nagdidito na ako na sumulat kay Chairwoman Congresswoman Mica Swansing na rene-request sa kanya na i-post na niya kasi
meron sila niyan eh. Ngayon, anong ibig sabihin kung ayaw nila? Ibig sabihin kung ayaw nila, hindi tayo fully transparent, di ba? I mean, ang akin lang naman maging honest tayo. Tayo ba fully transparent o hindi? Kung ayaw nilang ilabas yan, isa lang ibig sabihin yan, namimili sila kung ano yung papakita sa tao at kung ano yung hindi papakita sa tao. Sakaling ipatawag, nakahandang humarap si Tiangco sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para ibahagi ang kanyang personal na nalalaman sa isyu ng bentahan ng proyekto kung saan siya mismo ay biktima. Iginit ni Tiangco na ang bentahan ng proyekto ang dahilan kung bakit bilyon-bilyon ang nangyaring insertion sa pambansang budget. Para sa Agenda Weekend, Mavic Trinidad, Abante. Trabaho agad ang aatupagin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa kanyang comeback bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Bukod sa flood control scandal, sisilipin din ito ang anomalya sa iba pang infra projects tulad ng farm-to-market roads. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Hindi pa man opisyal na bumabalik bilang Senate Blue Ribbon Committee Chair, may pasabog agad si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Sa kanyang napipintong return bilang BRC Chair sa November 10, target niya nang magdaos ng susunod na committee hearing sa November 14. Iimbitahan ang isang very important witness na hindi pa niya pinapangalanan, kasama si Orly Guteza na naging surprise witness sa previous hearing. Kailangan pa raw kasing mabigyang linaw ang kanyang naging testimony tungkol sa di umano'y personal cash deliveries sa bahay ni na-resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico at former House Speaker Martin Romualdez. Ang pera ay may kaugnayan sa di umano'y kickbacks nila sa flood control projects. Sa huling statement ni Lacson nung siya pa ang BRC Chair, iimbitahan daw niya sina Ko at Romualdez sa next hearing. Inaasahang sisipot din sa November 14 ng ilang politiko at DPWH officials. Ayon kay Lacson, una nang sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi lang flood control ang balak talakayin ng Blue Ribbon sa mga susunod nitong pagdinig. Sasakupin nito ang mga anomalya sa iba pang infra projects, gaya ng farm-to-market roads. Nag-resign si Lacson bilang BRC Chair matapos ang di umano'y frustrating talks sa mga kapwa-senador. Bagamat suportado na raw ng Senate Majority ang pagbabalik ni Lacson bilang Blue Ribbon Chair, kailangan pang abangan kung nanganganib ang Senate Presidency ni Soto. Pero tila unbothered ang Senate Chief tungkol dito. Samantala, sinusuportahan naman ni Senator Win Gatchalian ang comeback ni Lacson. Sa programang On Point ng Billionario News Channel, sinabi ni Gatchalian na mas mainam na manatili si Lacson sa pwesto dahil siya na ang may kaalaman sa takbo ng investigasyon tungkol sa flood control mess. It's better for him to continue to be the chair because he can definitely drive the investigation faster because of his prior knowledge about this issue. Dinetalya ni Lacson nitong Setyembre ang modus o scheme kaugnay ng mga proyekto at nag-name drop ng mga sangkot sa ghost at substandard projects, partikular ang sa Bulacan. Para sa Agenda Weekend, Hannah T., Billionario News Channel. Sa patuloy na paggulong ng investigasyon sa mga anomalyang flood control projects, layon ngayon ng ilang grupo na isama na pati ang simbahan at ang civil society sa pagbabantay ng mga proyekto ng pamahalaan. Alamin ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimbag. Lumagda ng isang kasunduan ng DPWH kasama ang Mayors for Good Governance, ang Taong Bayan's Action for Participatory, Accountable and Transparent Governance o TAPAT, at Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Ang layo nito, maglunsad ng isang citizen-led investigation at reporting system para sa mga maanumalyang infrastructure projects. Ayon kay Baguio City Mayor Benji Magalong, magiging komplementary ang isasagawa nilang investigasyon sa ginagawa ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at ng DPWH. Maganda raw kasi na magkaroon ng coordination ng mga LGU at iba pang civil society groups para mas madaling ma-monitor kung mayroong mga anomalya sa mga proyekto ng pamahalaan. Hindi lang daw sa flood control projects magfo-focus ang monitoring kundi sa lahat ng public works. We never expected na ganun pala katindi. And the way we see it is ICI alone cannot do it. Being with the ICI, mahirapan din sila. Ganun din ang DPWH. On the part of local government, we have the mandate to make sure that any anomaly that comes to our attention
we can actually initiate investigation. Ayon sa mga nagkasundong sektor at organisasyon, magiging komprehensibo ang monitoring ng mga proyekto. Kasama raw dito ang malawakang data gathering and analysis sa budget ng pamahalaan, partikular na sa public works. Ang plano po namin ay mag-coordinate sa mga diocese at simbahan. Meron po kaming data team that will get information from the GAA, from DPWH, and from other volunteers where we will triangulate the priority areas where we will request parishes na binanggit po nila Bishop Colin para inspeksyonin ang mga flood control projects. Matatanda ang una ng inanunsyo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagkakaroon ng isang citizen-led monitoring ng mga proyekto bilang parte ng mga reformang gagawin niya sa ahensya. Kasama rin ng nasa mahigit 100 alkalde mula sa iba't ibang lugar sa bansa kahapon para lumahok sa isinasagawang pagtitipon ng mga nagkakasundong grupo at sektor laban sa korupsyon. Paninigurado ni Mayor Magalong, dumadaan sa matinding vetting process ang mga sumasali sa Mayors for Good Governance para masiguradong may integridad at hindi lang ito pampabango ng mga politiko. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Filipino-Canadian doctor sa US, himas rehas matapos sa tulang guilty sa healthcare fraud. Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check muna tayo ngayong Sabado. Sa EDSA Guadalupe Bridge, northbound, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan. Sa loob ng rehas, magpapasko ang isang Filipino-Canadian doctor sa Estados Unidos matapos siya hatulang guilty sa healthcare fraud at pagtanggap ng illegal kickbacks. Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend report ng ating US correspondent Don Tagala. Sa gitna ng ingay ng mga anomalya sa government projects sa Pilipinas tulad ng super health centers ng DOH, gumawa rin ng ingay sa New Jersey ang pagsentensya sa 70 taong gulang na Filipino doctor na si Alexander Baldonado mula Queens, New York. Nasentensyahan si Baldonado ng 7 taong pagkakakulong sa salang healthcare fraud at medical kickbacks ng korte sa Newark, New Jersey. Noong October 23, pinagbayad din agad ng $2.2 million si Baldonado sa utos ni U.S. District Court of New Jersey federal judge na si Susan Widgenton bilang restitution. Ayon sa court documents, nagkakahalaga ng mahigit $24 million ang siningil ni Baldonado sa false at fraudulent claims nito sa Medicare. Nakasaad din sa conviction ni Baldonado ang ilang pangloloko nito. Tulad ng pag-order ng hindi naman kinakailangang lab test tulad ng genetic cancer test at COVID-19 test na hindi naman hiningi o natanggap ng pasyente. Kasama rin dito ang pagtanggap ng cash na kickback kapalit ng pag-authorize ng lab test at pag-order ng hindi naman kinakailangang medical equipment tulad ng orthotic braces na hindi rin eligible para sa Medicare reimbursement. Na-convict din si Baldonado dahil sa pagsingil nito ng Medicare para sa mga patient office visits na hindi naman nangyari. Nasa kustodiya na ng US Bureau of Prisons si Baldonado. Para sa Agenda Weekend, Don Tagala, Billionaire News Channel, Newark, New Jersey. Walang kulay ang laban kontra korupsyon. Yan ang depensa ni dating PNP Chief Nicolas Torre matapos makita sa pagtitipo ng Liberal Party. Kasabay nito, may panawagan din ng ilang miyembro ng partido. Alamin ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor. Spotted sa fellowship event ng Liberal Party of the Philippines si former PNP Chief General Nicolas Torre. Haka-haka tuloy ng iba. Papasok na ba sa politika ang nasibak na PNP chief? At aani ba siya sa LP na labas sa bakuran ni Pangulong Bongbong Marcos na kilalang malapit na alyado ni Torre? Giit ni Torre hindi naman siya dumalo para maging miyembro ng LP pero para sa iisa nilang paninindigan laban sa katiwalian.
I think the fight against corruption should transcend political lines. Hindi yan dapat hahaluan ng or i-define ng politika ang laban sa korupsyon. Sapagkat bawat Pilipino, unang-una, ang korupsyon na yan ay labag sa batas at iisa sa ligang batas nating mga Pilipino. So, dapat, ano man ang kulay mo, ano man ang paniniwala mo, iisa ang ating hangarin dito, labanan ng korupsyon. Sa temang kung walang korap, walang mahirap, ang pagtitipon ng Liberal Party ay para manawagan na panindigan ang integrity, transparency, accountability at good governance at labanan ng korupsyon saan man at kailanman ito mangyari. Unprecedented. The largest corruption scandal in the history of the Republic. Trilyon. Hindi daang bilyon. Massive, unconscionable, unacceptable. Ano ang itinuturo natin sa ating mga anak pag ganito ang sistema? Na ang nagkasalang na sa pwesto, hindi mapaparusahan. Na ang katarungan may kinikilingan. Kinikilingan ang mayaman, ang abusado, ang magnanakaw. Samantala, harap-harapan ng pagnanakaw, pinopost pa sa social media ang bunga ng pandarambong. Voluntaryong ipinakita ni na Senator Kiko Pangilinan at mamamayang liberal Party List Representative Laila De Lima ang kanilang Statements of Asset, Liabilities and Net Worth o SALN. Para raw mahimok ang iba pang kawani ng pamahalaan na gawin din ito. Ayon pa kay Representative De Lima, magkusa na sana at huwag nang maghintay na may mag-request pa para ipakita ang kanilang statements. Kaya raw sa FOI bill na isinusulong niya, kabilang ang probisyon ng mandatory disclosure of SALN. Hopefully, yung iba ay sumunod na rin. At dati na rin na-announce ata ni Speaker na talaga naman yun ang magiging policy ng House of Representatives na open naman basta merong appropriate request. Kasi yung disclosure kasi right now, since wala pa yung pinakabatas na mandatory disclosure, meaning when you say mandatory disclosure, kahit wala pang nagre-request, pwede mo na i-publicize, pwede mo nang i-share sa iba. Pero hindi ibig sabihin, hindi mo na talaga pwedeng ipakita. Nagkaroon din ng ceremonial oath-taking na mga dumalo bilang mga bagong miyembro ng Liberal Party of the Philippines. Pinamunuan ni LP President Congressman Lorenzo Erentanyada ang pagtitipon na dinaluhan ng ilang kongresista, mga dating mambabatas at ilang local government officials. Namataan din si former Defense Chief Delphine Lorenzana. Para sa Agenda Weekend, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Kapapasok lang po na balita. Isang minor phreatomagmatic eruption ang naganap sa main crater ng Taal Volcano bandang 5:31 p.m. ngayong araw, October 25. Naitala ang 900-meter high plume sa crater. Nananatili namang nakataas ang alert level 1 sa Bulkang Taal. Naitala naman ang ashfall sa ilang barangay at pyroclastic density current matapos ang maikling pagputok ng Bulkang Kanlaon Biyernes ng gabi. Ayon sa PHIVOX, nasa 2,000 meters ang ibinugang usok ng pagsabog ng bulkan na tumagal ng 3 minuto. Nagdulot ito ng ashfall sa ilang barangay ng Bago City, La Carlota City at Pontevedra sa Negros Occidental. Umabot din ang sulfurous fumes sa mga kalapit na lugar sa La Castellana at Canlaon City. Kaugnay niyan, makakausap natin si PHIVOX Director Teresito Toto Bacolcol. Magandang gabi po, Director Bacolcol. Yes sir, magandang gabi din po sa inyo. Well, kaugnay po dito sa pagsabog ng Bulkang Taal, can you explain to us, sir, ano po ang ibig sabihin nitong minor phreatomagmatic eruption at anong epekto nito sa mga residente malapit sa Taal Volcano? Okay, so when we say phreatomagmatic eruption, this is when magma interacts with water, causing stream-driven explosion. So it's called minor because the activity was short, low in energy, and did not eject large volcanic fragments or cause strong ashfall. So basically, nasa 900 meters lamang, and it was basically confined doon sa Taal Volcano Island. So wala naman itong masyadong epekto sa mga residente around
Taal Volcano kasi nasa Taal Volcano Island lamang yung plume. Unless na aabot ito sa mga communities, pero so far wala pa po nag-report sa atin na umabot sa mga communities yung ash. Okay, puntahan naman natin po itong sa Bulkang Kanlaon. Ano po yung ibig sabihin itong scientific term tulad ng pyroclastic density current na tinutukoy po dito sa nangyari sa Kanlaon Volcano? Okay, so when we say pyroclastic density current or commonly called PDC, ito ay fast-moving flow of very hot gas, ash, and volcanic debris na magta-travel down the slopes of a volcano during an explosive eruption. So mapanganib ito dahil sobrang bilis at sobrang init, umaabot ng ilang daang degree Celsius. Sa case ng Kanlaon last night, yung PDC ay short lamang and confined to the southern upper slopes about 1 kilometer from the summit. May mga nagtatanong po, may connection po ba itong mga serye ng pagsabog na ito? Wala pong connection yung pagsabog sa Taal kanina and yung pagsabog ng Kanlaon Volcano kahapon. Hindi po sila konektado. And it just so happened that we have 24 active volcanoes and 4 dito ay may alert level status. And there's always this possibility na pwedeng magkasunod or even magkasabay-sabay ang pagiging restive ng mga ito. Kamusta naman po yung situation monitoring ninyo sa kasalukuyan? Just a few weeks ago, pumutok din po itong Kanlaon. It's been dragging on. Matagal-tagal na rin po ito, Director. Is this a red flag? Okay, so patuloy pa rin yung masinsinan nating pagmamanman sa Kanlaon Volcano. Not only Kanlaon but also other volcanoes. Kaninang umaga, nagkaroon tayo ng 3 ash emission events. Una from 7:04 to 7:30. Yung pangalawa naman took place from 8:26 to 9:13 a.m. and yung pangatlo happened from 9:23 hanggang 10:40 a.m. And each event generated a plume of about 300 meters high. So it's not yet a red flag, but it tells us that the volcano remains restless. We are maintaining alert level 2 for now for Kanlaon Volcano, meaning there is a moderate level of unrest, but there is no sign yet of imminent hazardous eruption. Pero ito po bang ashfall ay asahan nating magtutuloy-tuloy pa sa mga susunod na araw? Not continuously, but pwedeng magkaroon ng minor ashfall kapag magkaroon tayo ng short ash emission events like what happened this morning and kapag magkaroon din ng eruption, phreatic or even phreatomagmatic eruption or an explosive eruption like what happened last night. So yung direction naman ng ashfall depends on the prevailing wind direction. So like kanina, yung plume drifted towards the northwest. So residents around Kanlaon Volcano should still remain alert. What should the residents look out for in the coming days, Director? Okay, so since nasa alert level 2 pa rin ng Kanlaon Volcano, residents should remain alert for possible sudden steam-driven explosions which can happen even without warning, like what happened last night, or short ash emissions like again what happened this morning. So mahigpit pa rin natin ipinapaalala na huwag pumasok sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone dahil maaaring mangyari ang ganitong activity anytime. So those living near rivers should also watch for possible muddy stream flows or lahars kapag umuulan ng malakas. Maging alerto at sumunod lagi sa advisory ng pamahalaan. Maraming salamat po, FIVOX Director Teresito Toto Bacolcon. Maraming salamat po. Nagsampa ng formal complaint ang Department of Trade and Industry sa Philippine Contractors Accreditation Board Monitoring Enforcement Division laban sa 8 contractor licensee na sangkot sa flood control scandal. Inirereklamo ng DTI ang posibleng paglabag ng mga kumpanya sa construction industry regulations dahil sa kanila umanong papel sa mga maanumalyang proyekto. Ang 8 contractor licensees ay ang Legacy Construction, Centerways Construction, Alpha and Omega, NG Samidan, LR Tiki Builders, QM Builders, EGB Construction at High Tone Construction. Kabilang rin sila sa top 15 contractors na naka-corner ng 20% ng flood control contracts na may kabuoang halaga na 545 billion pesos.
High-tech na, plano na raw gumamit ng ombudsman ng Artificial Intelligence o AI para mapabilis ang kanilang mga investigasyon. Suportado naman ito ng isang senador. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Hannah T. Target na ng Office of the Ombudsman gumamit ng AI kontra korupsyon. Makakatulong daw kasi ang artificial intelligence para mas mapabilis ang data gathering, lalo na't nasa gitna ngayon ng flood control scandal investigation ng bansa. Because of the volume of documents that we have, the volume of transactions, we may have to go AI, and we're just having a consultant give us the advice very soon. Ang ombudsman ang nakatoka sa pag-iimbestiga at prosecute ng mga kawani at opisyal ng gobyerno kaugnay ng katiwalian. The widespread scope of corruption is just there throughout the whole country, and artificial intelligence can shorten the chase or just cut the chase, so to speak, Mr. Chairman. Gusto na rin ng ombudsman tahaki ng pagiging paperless. Sa taong 2026, nasa 568 million pesos ang proposed budget ng ombudsman para sa IT. Gusto nilang palawakin ang kanilang storage para sa digitized documents at magpa-upgrade ng cabling system. Hinihiling din nilang makapagpatayo ng isang cyber lab para magamit ng investigators ang tech stuff doon. Kasabay niyan, ipinapanukala nila ang dagdag budget para makapagparenta ng office o malaking warehouse at doon i-store ang physical copies ng kanilang mga dokumento. Pabor dito si Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian dahil maski ang Senado gumagamit na raw ng technology dahil sa volume ng kanilang mga dokumento. Referred na sa Senate plenary ang higit 6 billion proposed budget ng ombudsman para sa 2026. Hiniling din ng mga senador kay Remulla na busisiin ang iba pang infra-project anomalies ng gobyerno gaya ng overpricing o sobra-sobrang pagtaas ng presyo ng mga materyales. I think transparency is still the issue. Pag ito po ay nalaman ng tao na tayo bumibili ng ballpen na 1,000 piso, tingin ko marami pong magagalit at marami pong magbibid na mas maayos. Hindi naman kailangang dumaan sa bidding ang lahat ng procurement kung mababa ang halaga nito. Sa mga ganitong kaso, pwedeng gamitin ang alternative methods gaya ng small value procurement at shopping. Pero aminado rin si Ombudsman Remulla na mismo sa bidding may nangyayaring overpricing. Patunay na maraming butas ang sistema ng procurement na pwedeng laruin para sa korupsyon. Para sa Agenda Weekend, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Tinulugan daw ni dating Ombudsman Samuel Martires ang desisyon sa PDAF case si Senator Joel Villanueva. Yan ang bagong pasaring ni Palace Undersecretary Claire Castro. Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Ibig sabihin ko, 2016 na file yung motion for reconsideration, 2016, 17, 18, 19, almost 3 years. Natulog. Saka pa lang nagkaroon ng decision si Ombudsman Martires. Natulog. Kung kailan nagretiro si former Ombudsman Conchita Carpio Morales, tila saka nagising si dating Ombudsman Samuel Martires. Ito ang komento ni Undersecretary Claire Castro sa usapin ng tila secret decision umano ni Martires na i-reverse ang desisyon ni Carpio Morales sa parehong administrative at criminal case ni Senator Joel Villanueva. Bagaman may pruweba si Villanueva na wala siyang pending cases, dapat daw linawin kung alin sa dalawang kaso ang inurang ni Martires. Ayon kay Castro, nasa rules ng ombudsman na hindi pinipigilan ng isang motion for reconsideration ang pag-akyat ng isang criminal case sa Sandigan Bayan. Kaya ang tanong ng Palace Press Officer, ano ang nangyari sa criminal case ni Villanueva? Hindi sakop ng kapangyarihan ng ombudsman ang mag-dismiss ng mga impeachable official gaya ng mga miyembro ng Kongreso, kaya nasa Senado ang bola kung i-adopt nila ang desisyon ng ombudsman. Dagdag ni Castro, ang administrative case ni Villanueva ang nabanggit ni Ombudsman Boying Remulla at ang nilabas naman ni Villanueva ay ang desisyon sa kanyang criminal case. Nauna nang tumanggi magbigay ng komento si Senate President Tito Soto na nooy majority floor leader sa panahon ng dating administrasyon. Hinatulan ng dismissal ng Ombudsman si Villanueva noong 2016 para sa umano'y 10 million pesos na Priority Development Assistance Fund noong representative pa ito ng CBAC Party List. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Spotted together ang queen of all media na si Chris Aquino at First Lady Lisa Marcos sa birthday outreach celebration ng fashion designer na si Michael Leyva. Umani ng pansin online ang rare encounter sa pagitan ng dalawa na mula sa magkaibang political family sa bansa.
Si Aquino na kapatid ng yumaong dating Pangulong Noynoy Aquino at si Marcos na asawa ni Pangulong Marcos Jr. Kita ang isang moment of unity sa post ni Katrina U. Pimentel na asawa ng dating senador na si Coco Pimentel. Patunay na hindi hadlang ang politika pagdating sa pagtulong sa kapwa. Golden Boy Carlos Yulo, wagi ng ginto sa World Championship sa Indonesia. Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check ulit tayo sa EDSA Ortigas Flyover. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Ilalagay na sa heightened alert ang Philippine Coast Guard simula October 30 hanggang November 4 para matiyak ang seguridad sa Undas 2025. Inatasan na ang lahat ng PCG district stations and substations na paigtingin ang pagbabantay at pag-alalay sa lahat ng pantalan at iba pang waterways sa buong bansa. Kaugnay niyan, makakausap natin si PCG spokesperson, Captain Noemi Cayabyab. Magandang gabi po, Captain. Yes, magandang gabi po, ma'am. Maraming salamat po sa oportunidad. Captain, isang linggo bago ang Undas, ano na po ang mga paghahanda na ginawa ng PCG? Yes, bukod po sa pag-heightened alert po natin from October 30 to November 4, we will also be activating yung ating deployable response group sa lahat po ng stations and substations. So we have a total of almost 770, Ma'am Anto, na mga operating units po natin. So last year, we were able to record at least 2 million inbound and outbound passengers sa lahat po ng pantalan po natin. So ina-expect po natin na ganun pa rin po karami or posibleng madagdagan po ngayong taon. So ang ating pong isinasagawa ngayon is we are in close partnership with the Department of Transportation, the Philippine Ports Authority, the Maritime Industry Authority, and lahat po ng law enforcement agencies para mag-activate po tayo ng malasakit help sa lahat po ng pantalan po natin. So we will be providing assistance po sa ating mga pasahero, and we will also be deploying yung ating medical team. So in case kakailangan yung mga medical assistance, is we could easily provide po. And of course, in anticipation po sa pagdagsa ng ating mga kababayan sa mga beaches and island resorts, maglalagay rin po tayo ng mga rescuers and lifeguards po natin na aantabay po sa ating mga turista. And in response to the safety and the security protocols naman po, we will be cooperating with the Philippine Ports Authority. So sa pagbibigay ng their security, we will be deploying our Coast Guard K9 units. At the same time, for safety-related naman po is we will be intensifying yung vessel safety enforcement inspection. So ito po ay naayos direktiba po ng ating Pangulo na bigyan po ng seguridad at kaligtasan po ang ating mga biyahero. So meron tayong mga naka-standby na medical and emergency units sa mga ports, Captain? Yes, tama po kayo, Ma'am Ann. And also, meron din tayo mga rescuers and lifeguards sa mga island resorts at coastal tourist destinations. Tama po ba? Yes, tama po kayo, Ma'am Ann. So aside to that po, yung ating deployable response group na ginanggit ko po sa inyo kanina, so yan po ay naka-standby po 24/7. Again, we will be placing our operating units in heightened alert status sa mga nabanggit ko pong petsa kanina. Okay. Meron po ba tayong mensahe pa sa ating mga biyahero ngayong Undas? Yes, ang amin lang pong constant reminder, Ma'am, sa ating pong mga kababayan is palagi po tayo maging mapagmatsyag. Kung meron po kayo nakikita mga suspicious, i-report po kaagad sa ating Philippine Coast Guard and always follow yung safety protocols na ibibigay po ng mga lokal na otoridad para hindi man mamantala ang ating mga biyahe. Maraming salamat po sa inyong oras, PCG spokesperson, Captain Noemi Cayabyab. Thank you, Ma'am Ann. Magandang gabi po.
Kasabay ng pagtitiyak ng seguridad sa mga port terminal sa bansa para sa Undas 2025, ang siya ring paghahanda sa land travels. At kaugnay niya makakausap natin si Gabriel Go, ang head ng Special Operations Group, Task Force for Road Clearing ng MMDA. Magandang gabi po. Magandang gabi po, no? Especially sa lahat po nakasubaybay sa atin this Saturday night po. Well, Mr. Go, kung ang PCG po ay ilalagay sa heightened alert simula October 29, ano naman po ang paghahandang ginagawa ng MMDA? Well, as always naman po, no, ang MMDA naman po, we are always ready to assist, at hindi lang po when it comes to traffic management, traffic rerouting, but also we are there to assist yung mga motorista natin, especially po yung mga babiyahe sa ating mga bus terminals. Andiyan po ang ating ahensya para tumulong po, hindi lang po sa pagmamanage ng traffic, as I said, no, but also to help those people na wishes to travel by buses, na matulungan din po sila sa pag-aakyat po ng kanilang mga bagahe, sa pag-a-assist po ng ating mga senior citizens, at sa lahat po ng mga commuters natin. And aside from that, since last week, nag-umpisa na po ang tinatawag nating Oplan Undas. Nag-umpisa na po ang ating mga clearing operations, hindi lang po sa mga pangunahing kalsada, but also in all alternate routes and lahat po ng mga bus routes and also bus terminal areas, airport area po natin, and pati na rin po ang area po natin sa mga pier. Lahat po ito, nag-umpisa na po ang ating mga clearing operations to ensure that all traffic schemes will be managed properly, and also to ensure, no, yung ating mga motorista na mapapabilis po ang kanilang mga biyahe. Okay. May mga humingi na po bang tulong na LGU sa inyo para linisin naman yung mga lugar or kalsada sa paligid ng mga sementeryo? Tama po kayo. As early as Monday of this week, no, nag-umpisa na po ang ating mga clearing, hindi lang po as I said sa mga alternatibong kalsada or sa mga alternate routes, but we also started clearing yung mga nearby cemetery areas. So nakapag-clear na po tayo specifically dyan po sa Maynila, dyan po sa North Cemetery, South Cemetery, and also yung dito po sa San Juan area. Within Metro Manila, lahat po ito na umpisahan na po ang ating mga clearing operations. And rest assured naman po, pagpasok po ng Monday, mas lalong puspusan po ang ating mga clearing operations. Dahil unang-una, ang ating mga cemeteries naman po, no, it's distributed within Metro Manila. So lahat po ito, hindi lang po pag-manage ng traffic, but also to ensure, as I said, yung mabilis at yung continuous mobility ng ating mga kababayan. Meron po bang mga ipatutupad na traffic schemes sa mga susunod na araw kaugnay nitong Undas? Well, as regard to traffic scheme, normal naman po ang ating mga traffic flows. But when it comes to the Undas itself, come 31, 1, and 2, no, for sure dadagsa po ang mga tao dyan po sa mga sementeryo. So some of the areas or the ingress and egress area of the cemeteries, definitely po magkakaroon po ng mga traffic rerouting schemes dahil we are expecting a heavy influx or a big volume, hindi lang po ng sasakyan, but also yung mga kababayan po natin who wishes to visit yung mga yumao nilang mahal sa buhay. Ano po ang inyong advice sa mga motorista habang papalapit na itong mismong Undas at itong Exodus? Well, first and foremost, syempre sa mga po natin, ng mga operators ng pampublikong sasakyan or especially the bus operators, ang pakiusap po natin, let's ensure the public na magiging safe po ang kanilang biyahe, and aside from that, maging mentally and physically fit po ang ating mga drivers to ensure yung mga long haul travels po o yung mga biyaheng malalayo ay wala po magiging aberya. And aside from that, yung mga pribadong sasakyan who wishes to travel outside of Manila or yung iba naman po galing probinsya, babiyahe po papasok ng Maynila, same lang po ang aming payo, no? Let's ensure that our vehicles are roadworthy para wala po maging antala sa biyahe, and also para makaiwas po sa mga aksidente. And syempre po sa mga commuters, we advise that you go early if ever you're gonna take the buses or you're gonna take, kung pupunta man po kayo sa airport or sa mga pier, umalis po tayo na mas maaga para hindi po tayo masyado nagmamadali at hindi rin po tayo maipit just in case lang po na may traffic congestion. But rest assured, ang ating ahensya po, tuloy-tuloy po at magiging puspusan po ang pag-manage natin sa traffic. And just to add, starting 25, no? 25 October, naka-deploy na po ang ating mga tauhan, hindi lang po sa pagki-clearing but also dyan po sa mga areas near mga buses natin or mga bus terminals to ensure na maging safe at maayos po ang operasyon at yung flow po ng traffic natin. Okay, safety first. Ika nga, maraming salamat. Gabriel Go, ang head ng Special Operations Group, Task Force for Road Clearing ng MMDA.
Pinoy gymnast Carlos Yulo is proving once again na siya ang Golden Boy. Muli siyang nakasungkit ng ginto sa men's vault final ng 2025 FIG Artistic Gymnastics World Championships sa Jakarta, Indonesia. Tinalo niya ang mga pambaton ng Armenia at Ukraine. Bago ito, nakamit ni Kaloy ang bronze sa floor exercise. Patuloy na dinadagdagan ni Yulo ang kanyang karangalan bilang isa sa pinakamagaling na gymnast sa mundo habang hinahasa ang forma para sa mga susunod na international meets. Congratulations, Kaloy Yulo. At bago tayo magtapos, 61 days na lang, Pasko na! At iyan ang ating agenda weekend ngayong Sabado. Ako si Ann Asis Carilo. At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.